Umayong adlaw sa atong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano na talaga? Halloween na. Halloween, pang ano lang yan ha. So, undas. Ngayong araw na to ay dispiras ho na ng undas. So, bukas yung bali 2 araw yan, di ba? Holiday yan. Pero kami dito hindi kami nag-holiday kasi trabaho talaga to the max. Shout out muna dito kay Busing Jovi of NYC or New York City. Kay Ma'am Jenny Cinco. Ma'am, salamat sa inyong suporta. Kay Ma'am kay Sir Henry Mendoza, salamat po sir sa inyong mga suporta lagi ha. Kay Rene Antipolo of Davao City, marami pong salamat sa inyo ulit sa inyong mga suporta dito. Kay Prosiso Luna, mayroon itong mga dyan, mga binabanggit, mga apelyido na Luna, mga Bisinga, ano pa ba yun? Mga Luna, tatay ko, middle name niya ay Luna. So, ingat po kayong lahat at sana ligtas po kayo sa araw na to. Ang daming langaw. So, pasensya na. Ito yung mga gawin ko ng reaction itong mga video na nakita ko na, although hindi ko to na gusto kong klaruhin talaga to kung AI ba itong nagsalita itong Prime Minister ng Malaysia na mayroong pahaging dito kay Bongbong Marcos nga tungkol dito sa China ito na binakbakan ni Bongbong Marcos noong nagpunta siya sa Malaysia. Tama ba Malaysia? O tama, Malaysia. So binakbakan niya na gusto ang China. Tapos pagkasunod na araw, ini-invite niya ang China na mag-negosyo daw sa Pilipinas. Sino bang tanga na binakbakan mo yan doon sa IPIC na yon, sa summit na yon pumunta, tapos pagdating ng imbitahin mo na magnegosyo sa Pilipinas si Xi Jinping. Magnegosyo si Xi Jinping sa Pilipinas, papasok na. Sino bang tanga na leader ng ibang bansa na gagawin mong ganun? Hindi ho yan hindi ho yan mga Pilipino na ginaganon mo, na bakbakan mo sa ginagawa mo sa mga Duterte na backfighter ka. Ang ginawa mo ngayon sa China, anong palagay mo sa mga Chinese? Akala ko ba yung nagko-comment yung iba dyan na ang mga Duterte daw ay pro-Chinese, at bakit itong amo ninyo? Ako di ko sabihin amo to, nakakahiya to eh. Bakit yung amo ninyo, yung presidente na to, na nag-invite sa mga Chinese na magnegosyo sa Pilipinas? Tapos nag-comment dito na ang mga Duterte daw ay mga pro-Chinese. So kung pro-Chinese ang Pilipino, si dating Pangulong Duterte, saan kayo nagmumol? Diba SM, Robinsons, saan kayo sumasakay ng mga eroplano kung sasakay kayo ng mga eroplano? PAL, sino may-ari ng PAL? Chinese, Lusyutan. Sasakay kayo ng itong mga karamihan yan. Yung kumpanya na yan, yung AirAsia na yan, at saka itong Cebu Pacific. Mga Chinese yan eh. Kaya kayo, hindi kayo nakakaintindi kung ano talaga ang sabihin na pro-Chinese ang mga Duterte. Noon pa, ang Pilipinas, pro-Chinese na. Kasi ang Pilipinas, sino bang ng mga negosyo ngayon? Napakalaki ng mga negosyo, mga mall, o anong mga dyan na inaapakan ninyo ngayon kung saan man kayo nagpupunta, kung saan kayo magpapalamig pag tag-init, saan kayo magpatay oras lang sa SM kayo magpatay Robinson, o saan mall kayo ng mga Chinese karamihan may-ari dyan. Tapos ngayon, sabihin ninyo nga mga Duterte pro-Chinese. Ito na ngayon, nakakahiya to si Bongbong Marcos na kahit hindi siya sa China pumunta ng concert na Binu. Sa concert, di ko alam kung saan concert to. Sa atin to, sa Pilipinas eh. Pinagsisigaw sa mga tao, boo! Ito muna, ito yung concert na Binu, sila na mag-asawa. The President of the Republic of the Philippines.
video yan ha. Ito pa isa. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Marilyn Luis Marcos. Welcome. At ito pa, itong Prime Minister ng Malaysia, parang inano niya si Bongbong Marcos na ayusin mo ang problema mo sa iyong rehiyon, ang iyong bansa, ayusin mo muna. Hindi po pwede na pupunta ka dito. Yan ang ibig sabihin niya na manira ka ng kapwa sa ibang bansa. Ang pangit kaya ang ginawa ni Bongbong Marcos noon na binakbakan niya ang China tapos parang humingi siya doon ng tulong kasi ang ano daw niya ay parang inaapi ang Pilipinas. Hindi yun leader na ganun ka eh. Humingi ka ng tulong sa kapwa mo ASEAN country kasi ang Amerika ngayon naramdaman mo na hindi umubra yung pagkasipsip mo sa Amerika. Sinabi nga na to na itong Amerikano, wala yan mga yan. Mahilig lang manggamit yan. Kagaya sa inyo mga Marcos, mahilig kayo manggamit. Hindi biro no, pag ginamit lang. Kasi itong mga Amerikano, ginamit lang ho tayo. At itong mga Amerikano, ito yung nag-uudyok ng gira. Na ang Pilipinas ginawa lang pain para tirahin itong China. Nangyari na nga yan itong Ukraine na biglang iniwan din sa ere nitong mga Amerika. Tapos ulitin na naman dito sa Pilipinas, mga Pilipino, ginagano nila. At isa pa, ewan ko kung ito si Bongbong Marcos kung nag-gets niya na ito umupo to si Donald Trump na ang mga undocumented na mga hindi lang Pilipino kailangan i-deport sa kanilang bansa. Palagi ko di na ibalita yan sa atin kung ilang Pilipino na i-deport pabalik ng Pilipinas. Kasi ayaw niyo ng mga maraming walang mga papel sa Amerika. Kasi namroblema sila dyan. Kasi yan pa yung mga papel, yan pa yung gumagawa ng hindi kanais-nais sa bansang Amerika. Nagdadala ng hindi maganda yung mga duga. Ibulong nila natin kasi bawal nagdadala ng mga kriminal dyan sa Amerika. Ayaw ni Donald Trump yan. Kaya pinapabalik niya yan mga immigrante sa ang bansa sila nang galing. At itong ginawa ng Malaysia, napahiya si Bongbong Marcos nito. At hindi lang sa Malaysia, sa Pilipinas, binubuka ng mga nanonood doon. Tapos pakaway-kaway ka. Totoo ba yun? Hindi nga naibalita yan sa mainstream media, yung mga ganyan na pinagagawa ni Bongbong Marcos sa iniiwasan nila yan At ito pa isang video na ito talaga yung nakakahiya kay Bongbong Marcos. Tinawag siya doon na para ipasa na yung sa sunod taon ang Pilipinas mag-host dito sa sa summit itong sunod na taon. Tamang-tama, paparating siya. Ito video. Stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment to unity, cooperation, and shared prosperity among all. Diba? Tamang-tama, paparating siya, kukunin niya yung nag-flash doon sa sa screen si Pangulong Duterte. The big insult. Yun hindi yan hindi yan yung mga video na kalat yan sa mga social media ngayon. Hindi ho yan mga video na yan, hindi ho yan mga
AI. Totoo yan. Kailang mga mainstream media, hindi ho yan binabalita kasi papapahiya eh. Pinagtatakpan sa mga mainstream media yan. Yung buo na yan na naibalita daw yan sa sa TV5. Pero hinanap ko, hindi ko makita eh. Hindi ko makita yun. Pero itong mga ibang mga video diyan na hindi pa rin lumabas yan sa mga mainstream media. Doon pa rin yan makikita ninyo sa mga social media ngayon. Alam nyo naman, ang mga tao ngayon, kanya-kanyang share sa mga ganyang video. At isinare ko na rin to para sa inyo, sa hindi pa nakakaalam. Although marami na rin sa inyo nakakita niyan. Pero wala pa kayo na siguro kung anong mga reaksyon. Nakakahiya. Lalo itong sinasabi ditong sa Prime Minister ng Malaysia. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, to Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Na sinabi niya, parang hindi mo kaya na ayusin yung problema mo sa bansa mo. Kasi hindi ko narinig itong mga kalapit bansa nitong sa China na problema sa kanilang pang-aapi itong China. Bakit ang Pilipinas lang talaga ang daming reklamo? Ang reklamador dito sa Pilipinas ngayon, ito si Bongbong Marcos, itong si Tariela, yan ang laging nagpapreskon si Tariela, at saka ito si Auntie Claire. Yan ho yun. Si Tariela, yan, kasi Coast Guard. Pero walang nagawa dyan. Ilang reklamo na ba ang pinasa nito ni Tariela para ireklamo tong China? Nanahimik ba ang China? Wala. Hindi ba nanahimik ang China? Kasi siguro, sa palagay ko, mayroon akong nakulangan ang China kung ano ba talaga ang gawin sa Pilipinas. Yung pag-usapan talaga kung ano talagang tama. Yung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon naman tayo ng ganito, pero hindi naman kagaya ngayon na linggo-linggo nagkaroon ng mga pambubumba ng mga barko, panghaharang sa mga barko. Dahil ito yung ginagawa ngayon sa administrasyon. Tayo kasi ang nag-o-offensive Nakikita ko to. Ang mga Chinese. Hindi ko lang pro-China ako Sinabi ko na ito, hindi ako pro-China, pero mayroon ako nakikita hindi maganda ang ating pakikitungo rin sa kanila. Ngayon, imbitahan mo, pagnegosyo Bongbong Marcos itong China. Ano ang palagay mo sa mga Chinese? Mga tanga? Mga siraulo yan? Yayaman mang bansa na yan. Kung siraulo, di kagaya sa Pilipinas hanggang ngayon. Ipaglaban daw ang mga mahihirap. Ang China ngayon. Sus. Tayong mga Pilipino, dito pa rin tayo sa bandang hulihan. Kasi, lalo tayong lumala ngayon itong pamumuno ni Bongbong Marcos na hindi ko maintindihan kung bakit nagtuloy-tuloy pa to siya. Tapos yung mga yung mga didipinsa sa kanya. Idipinsahan nyo lang yan para at least man lang paano may magdidipinsa sa kanya, pero ako niyan. Saka pasensya na. Pasintabi na lang kasi di ko talaga to binuto itong tao na to. Pati si VP Sara hindi ko rin to binuto, pero dito ako kay VP Sara. Sa ngayon dito ako kay VP Sara. Si Bongbong Marcos never ko tong sikmura, sinabi ko to. Nung malala ko to nung kumandidato sila. Ay daw kasi kapag si Bongbong Marcos daw ang magiging presidente, yayaman daw, ibabalik daw ang mga nakulimbat nitong yaman. Kung paano makulimbat ngayon? Sino yun? Kapilyido ko pa yun, nagsabi sa akin. Ngayon, binalik. Lalong kinuha. Lalong naghirap tayo. Pambira naman kaya ngayon, ang dami nagsisisi. Ako di talaga nagsisisi. Ang dami nagsisisi. Dito kay Bongbong Marcos nagiging presidente. At saka hindi rin inaamin yan sa iba. Yung iba dyan na hindi rin inaamin na nagsisisi sila. So, kawawa. Napahiya na talaga tayo. Gawa ng presidente natin na sus. Alam na kasi sa karating nating mga ASEAN country. Alam nila.
kung gaano talaga kakurap ang Pilipinas. Kakaya na talaga. Pahiyang-pahiya si Bongbong Marcos nito. Hindi lang sa ibang bansa, pati sa loob ng concert na pahiya din siya kasama ang kanyang asawa. Pahiyang-pahiya talaga. Walang nabu. Nako.